Nagpatuloy ang kanyang pagsigaw hanggang sa naglabas ito ng isang matinding liwanag. Malinaw na may naganap na pagbabago sa kanyang anyo, at nang humupa ang kaguluhan, sa mismong lugar ng sakuna ay mailumitaw na isang kakaibang nilalang. Ang nilalang na iyon, na ang anyo ay nagpapahiwatig ng pagiging hari at otoridad, ay ang bagong katawan ni Gohan na lubusang nagbago dahil sa masamang espiritu. Nanginig ang lahat, at tila wala ng kahit anong pag-asa upang labanan ito, at ito ay nagsalita. Sa wakas, nakuha ko na ang perpektong katawan. Nagsanib ang aking kapangyarihan sa isa pang masamang espiritu, at malinaw na naabot ko na ang sukdulan. Tatapusin ko ang lahat sa isang iglap at wala kaming iiwan sa pag-iral na ito. Agad na binalak ng halimaw na lipulin ang bawat nilalang sa pag-iral. Kumalat ang kanyang sumpa sa iba't ibang universo, at ang lahat ng universo ay tila unti-unting naglalaho patungo sa kawalan. Sa kabilang banda, sa mundo ng pagpapatapon, natapos ng matandang guro ang pagsasanay ni Goku at Vegeta. Naghanda si Goku upang makaalis at mabuo ang tinatawag na Gogeta kasama si Vegeta, upang magamit ang paglipat at makabalik sa labas. Sumama rin si Zeno sa kanila. Sa huli, nagsanib ang dalawa at matagumpay nilang nagamit ang tinatawag na instant transmission. Sa katunayan, nakalabas ang tatlo mula sa lugar na iyon, ngunit ang kanilang anyo ay puro kaluluwa lamang. Kailangan nilang maibalik ang kanilang mga katawan upang manatili sa panlabas na mundo. Hinarang ni Goku ang pag-atake ng halimaw at tumayo siya sa harap nito, handang harapin ito habang ang mga kaluluwa ay nakamasid. Sa susunod na yugto, masasaksihan ang isang matinding labanan sa pagitan ni Goku at ng masamang espiritu. Sa katunayan, napalibutan ni Goku ang masamang enerhiya at sinubukan niya itong samantalahin upang masipsip, at sa paraang iyon ay makabuo ng isang katawan na karapat-dapat sa kanya matapos siyang lumabas bilang isang espiritu lamang. Pagkatapos ng hakbang na iyon, humupa ang alikabok, at naging malinaw na nagawa ni Goku na maibalik ang kanyang katawan upang simulan ang kanyang paghihiganti. Pinagmamasdan siya ng kanyang guro mula sa mundo ng pagpapatapon, at tunay itong ipinagmamalaki siya dahil nagawa niyang isabuhay ang mga pangyayaring nagaganap sa panlabas na mundo. Dahil dito, magagawa niyang magpadala ng mga mensahe kay Goku kung paano gamitin ang kanyang katawan upang labanan ang kasamaan. Sa puntong iyon, ang tanging nakatawag pansin sa halimaw ay ang sinabi nito. Saan ka nanggaling? Walang sinuman sa pag-iral na ito na pinaniniwalaan kong may ganitong kapangyarihan. Saan ka lumitaw? Ni hindi ko man lang naramdaman ang presensya mo bago ang pagkawasak na ito. Makinig ka sa akin, wala kang pakinabang sa pag-alam kung sino kami. Kung kapangyarihan ang gusto mo, ituon mo lang ang pansin mo sa akin. Wawasakin ko ang pangarap mo. Ang yabang mo. Hindi ko akalaing may ganito katapang. Gusto mo bang mamatay agad? Kung ganoon, hihintayin ko ang isang bagay mula sa iyo na magpapahanga sa akin. Huwag mo akong bigin. Sa sandaling iyon, naghanda si Gogeta para sa kanyang unang pag-atake, at sabik na sabik ang lahat. Sa katunayan, pinapanood ang laban na ito ng iba't ibang nilalang, kabilang na ang mga nilalang mula sa mundo ng pagpapatapon. Wasak ang kapaligiran, at tila napakabilis ng galaw ng dalawa, kaya't may ilang nanonood na hindi na maunawaan ang kanilang bilis. Muling nagsalita ang masamang nilalang. Makinig kang mabuti sa sasabihin ko. Maaaring iniisip mong mas nakahihigit ka sa isang aspeto, ngunit hindi mo alam na ang katawan na ito ay hindi kayang sirain hanggat ako ang kumokontrol dito. Ibig sabihin, ako ay walang kamatayan at kahit anong gawin mo, mabibigo ka lang. Hindi ako naniniwala sa sinasabi mo. Mukhang tinatakot mo lang ako para umatras ako at hindi ko ilabas ang buong lakas ko. Gayunpaman, lalaban ako at pagsisikapan kitang mapuksa, kahit pa ikaw ay walang kamatayan. Bawat problema ay may solusyon na angkop dito, at iyon ang aking hahanapin. Sa sandaling iyon, patuloy na lumaban si Gogeta at ginawa ang lahat upang makamit ang tagumpay. Totoo ang sinabi ng halimaw, at makalipas ang ilang minuto ng matinding labanan, iniunat nito ang kanyang kamay at nagpakawala ng kakaibang atake na sapat upang pabagsakin si Gogeta. Sa tindi ng pinsala at pagkaubos ng enerhiya, labis na nasaktan si Gogeta, at hindi niya mahanap ang paraan upang mapigilan ang mga atake ng kalaban na masyadong malakas at lampas sa kanyang depensa. Kaagad pagkatapos nito, tila nainip ang halimaw at nagpasya na tapusin na ang dalawa. Nagpakawala ito ng isa pang atake, ibang-iba sa nauna, na nagdulot ng napakalawak na pinsala sa maraming planeta. At sa mismong sandaling iyon, may nangyaring hindi inaasahan. Naghiwalay ang pagsasanib ni Goku, Vegeta, at maging si Zeno. Tila naganap na ang kinatatakutang sakuna ng lahat, at ngayon ay hindi na kayang mapigilan ang halimaw. Ito mismo ang hinahanap ko. Alam kong may kapalit ang pagsasanib na iyon.
Ngunit ang ipinakita ninyo sa katotohanan ay nagbigay sa akin ng paghanga sa resulta ng inyong kapangyarihan. Ngayon, masasaksihan ninyo ang katapusan ng isa't isa. Impossible. Ito ang kinatatakutan natin. Ano ang gagawin natin ngayon? Wala tayong matatakbuhan para humingi ng tulong. Hindi pa ako nakakaharap ng nilalang na tulad niya. Vegeta, may sasabihin ako sa'yo. Alam mong kontrolado natin ang pagsasanib na iyon, pero may dapat kang maintindihan. Hindi ko siya gustong patayin. Huwag mong kalimutan na sinakop niya ang katawan ng anak kong si Gohan. Kaya natatakot akong masaktan ko siya ng labis, at baka hindi na natin maibalik si Gohan, lalo na't wala na ang mga bola. Ano ang sinasabi mo? Kung naging pabaya ka sa pakikipaglaban, gusto mo bang mapahamak tayong lahat? Kahit papaano, dapat kinontrol mo man lang ang sitwasyon. Tungkol naman sa anak mo, may iba pang paraan. Goku, may sasabihin din ako sa'yo. Matutulungan tayo ng aking ama. Kahit na ginulo ko siya, maaari natin siyang ibalik ngayon. At sino ang nagsabing hahayaan ko kayong humingi ng tulong sa iba? Tatapusin ko na kayo ngayon. Wala na kayong ibang pagpipilian kundi sumuko. At ipapakita ko sa inyo ngayon kung ano ang kaya kong gawin. Hahampasin na sana ng halimaw ang tatlo nang biglang makatanggap sina Goku at Vegeta ng mensahe mula sa matandang guro. Makinig kayo sa akin, Goku at Vegeta. Nagsasalita ako mula sa mundo ng pagpapatapon. Ang kahinaan ng halimaw na kaharap ninyo ngayon ay ang isinumpang aklat mismo. Iyon ang aklat na nagdulot ng paggising ng kasamaan. Huwag ninyong kalimutan na ang anak mong si Gohan ang nagbasa nito. Kapag sinunog ninyo ang aklat na iyon, mawawala ang sumpa ng nilalang na ito at mawawalan siya ng kapangyarihan. Kakarot, narinig mo, kailangan nating puntahan ang aklat. Sa tingin ko nasa planeta Earth iyon. Sino ang nagsabi niyan, Vegeta? Wala akong ideya kung nasaan iyon. Ang alam ko lang, si Gohan ang nagbasa nito. Kakarot, sinabi ni Gohan na iniwan niya iyon sa bahay ninyo, kaya nabasa muli ni Goten. Kailangan nating pumunta sa Earth. Mga hangal kayo. Alam kong hinahanap ninyo ang isinumpang aklat. Nasa akin ito ngayon. Hawak ko ito. Matapos mapasailalim ang katawan na ito sa mapaghimagsik na sumpa. Kailangan na ninyong sumuko. Alam kong gusto ninyong gumamit ng simpleng paraan para mapuksa ako, ngunit hindi na iyon posible ngayon. Ano? Hinding-hindi namin hahayaang kontrolin mo kami. Tatapusin na kita ngayon. Sa sandaling iyon, sumugod si Vegeta at ibinuhos ang kanyang galit sa halimaw. Hindi niya nakontrol ang kanyang sarili, ngunit sa huli ay may nangyaring hindi inaasahan. Sa isang iglap, tinapos ng halimaw ang kanyang pag-atake gamit ang isang suntok lamang at naparalisa si Vegeta, hindi na muling makalaban. Samantala, nag-isip ang halimaw. Sa sandaling matapos niya sina Goku at Zeno, nag-ipon siya ng napakalaking lakas at naghanda na magpakawala ng isang mapaminsalang atake. Ngunit biglang sumingit si Whis, inagaw ang atensyon ng halimaw sa pamamagitan ng isang ataking layong gambalain ito. Tumayo si Whis ng mag-isa upang pigilan ang kalaban at protektahan sina Goku at Zeno. Labis na nagalit ang halimaw at sinubukang wasakin si Whis gamit ang isa pang atak, mas malakas kaysa sa nauna, at tila unti-unti nang humihina si Whis. Pagkatapos nito, dumating si Vados upang tulungan siya at pigilan ang ataking iyon. Ngunit malinaw na kapwa sila ng hihina dahil naibigay na nila ang kanilang kapangyarihan kay Frieza noon. Dahil natalo si Frieza ng masamang Gohan, hindi nagtagal sina Whis at ang kanyang kapatid na si Vados. Wasak ang buong lugar at tuluyan ang bumagsak sina Whis at Vados. Ano ang nangyari ngayon? Handa nang magsakripisyo si Whis para sa akin. Bakit ninyo ginawa iyon? Makikitang nakahandusay sa lupa sina Whis at Vados, nasa napakalubhang kalagayan, at sina Goku at Zeno na lamang ang natitira. Matapos ang pangyayaring iyon, muling nakatanggap si Goku ng mensahe mula sa matandang nasa mundo ng pagpapatapon. Makinig ka sa akin, Goku. Ang kailangan mo ngayon ay tumakas. Hindi mo kayang harapin ang nilalang na iyan. Ikaw lang ang may kakayahang baguhin ang takbo ng mga pangyayari. Kailangan mong humanap ng paraan upang maprotektahan ang sarili mo. Ito ang dapat kong gawin. Sino ang kausap mo? Goku, may sasabihin ako sa'yo. Alam ko kung nasaan ang nilalang nakausap mo at kaya kong puntahan siya. Maghintay ka rito at babalik ako agad. Ilang minuto matapos ang pangyayaring iyon, sinubukan ang halimaw na dumaan sa isang portal at tuluyang maglaho na iniwan si Goku na naguguluhan kung saan ito nagtungo. Mukhang ang mundo ng pagpapatapon ang direktang pinuntirya ng halimaw. Na siyang mundong pinupuntahan ng anumang nilalang o bagay na nabura, ngunit nagawa niyang makarating sa kinaroroonan ng matandang guro. Nakipag-usap siya kay Goku at nagbigay ng ilang payo.
Sa katunayan, natuklasan ng halimaw ang lugar na ito at agad na nagpasya na lipulin ang matanda at iyon nga ang ginawa niya. Ginapos niya ito ng mga tanikala hanggang sa tuluyan niya itong mapigilan. Sa sandaling iyon, lumingon ang matanda at nagsalita kay Goku. Literal niyang sinabi, makinig ka sa akin, Goku. Kailangan mong hanapin ang isinumpang aklat. Matagal ka nang pinababayaan ng halimaw at sa tingin ko ay hindi na ito magtatagal. Kailangan mo na siyang hanapin ngayon at sunugin iyon. Matanda, hindi ko iyon magagawa. Ang aklat na sinasabi mo ay nasa kamay na ng halimaw at siya lamang ang may hawak nito. Kailangan ko muna siyang talunin. Nagulat ang matanda nang marinig ang katotohanan iyon at sa sandaling iyon ay ngumiti ang halimaw na tila handa nang tapusin silang lahat. Kung iyan ang sitwasyon ninyo, may sasabihin ako sa inyo. Kung hindi gagana ang paglipol sa inyo sa pamamagitan ng aklat na iyon, sa tingin ko sapat na ang durugin ko ang sarili kong katawan para mangyari iyon. Ano sa tingin ninyo? Ano ang balak mong gawin? Sa mismong sandaling iyon, pinalakas ng matandang guro ang kanyang kapangyarihan ng sukdulan at malinaw na balak niyang wasakin ang buong lugar. Sumigaw siya ng malakas at inilabas ang buong lakas upang magdulot ng napakalaking pinsala sa lugar na iyon. Alam ng matanda na maapektuhan ang lahat sa paligid, ngunit iyon na lamang ang kanyang natitirang paraan upang mapuksa ang kasamaan. Sinubukan niyang tapusin ang lahat at tuluyang nagunaw ang buong lugar, wala nang natira. Pagkatapos nito, nagwakas ang matanda at marahil pati ang kasamaan ay nadamay sa pagkawasak na iyon. Sa panahong iyon, walang alam si Goku sa mga nangyari sa mundo ng pagpapatapon, ngunit nakaramdam siya ng kakaiba. May masamang kutob siya na tila may mali. Nagtaka siya kung saan napunta ang halimaw at kung bakit siya iniwan nito ng mag-isa sa lugar na iyon. Sa sandaling iyon, nag-usap sina Goku at Zeno. Zeno-sama, sa tingin ko ay hindi na babalik dito ang halimaw. Ngunit hindi ibig sabihin nito ay tapos na ang panganib. Pumunta ka na sa iyong ama ngayon at samantalahin ang pagkakataon. Sabihin mo sa kanya na maghanda upang harapin ang kasamaan at tulungan tayo.